Alright, update po tayo sa pulisiya laban sa vote buying at premature campaigning para po sa 2023 Barangay at SK election. Baka kausap natin si Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC. Attorney, magandang araw po, sir. Magandang araw po, Sir Aljo, at sa lahat po ng taga-subaybay ng public briefing. Laging handa dito sa PTV4. Yes, sir. Good morning po. Opo, good morning again. Planong itayo ng COMELEC ito pong Contra Bigay Complaint Center. Ano pong detalye nito, sir? Tama po kayo, no? Ito po ay bunsod ng resolution, COMELEC Resolution 100946, kung saan po binuo po ang Committee on Contra Bigay. Ito po ay pinamumunuan po ni Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda. Ito po ay magkakaroon po ng National Complaint Center kung saan tatanggap po at handa kaming tumulong po sa lahat ng magrereklamo ukol sa vote buying po at vote selling. Tama po yung nadinig nyo, hindi lamang vote buying, Sir Aljo, kundi pati na rin po ang vote selling. Ang Committee on Contra Bigay po ay binubuo ng napakaraming ahensya ng pamahalaan kasama ng PNP, ang National Bureau of Investigation, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, ang DILG, ang DOJ, ang National Prosecution Service at iba't iba pa. So kung makikita nyo po ang pagtanggap po namin ng complaint mula po sa complaint na initial, yung pong sa case build-up, investigation, hanggang sa prosecution and conviction po ito. It's a whole of government approach po laban sa vote buying at vote selling dito sa Barangay at SK elections. May tanong si Victoria Tulad ng Victoria Tulad. Opo. Bakit po ipinagbabawal ng COMELEC ang pamimigay ng t-shirt, mga bowler, payong at iba pa na may pangalan, logo, color na isang kandidato? Ano pong parusa dito? Kung babalikan po kasi natin, Sir Aljo, Ma'am Victoria, ng ating batas, ang Omnibus Election Code, malinaw po kung ano lamang ang pinahihintulutang campaign or election propaganda. Ito po yung leaflets or flyers na hindi dapat lalaki sa 8.5 by 14 inches. Ang ating pong posters or tarpaulins na hindi dapat lalaki sa 2 feet by 3 feet at yung banners po, no, yung streamers na hindi dapat lumaki sa 3 feet by 8 feet. Any other kind of campaign paraphernalia ay paari pong pumasok katulad ng t-shirts, ball caps, bowler bands at iba pa ay maaring pumasok dun sa sinasabi ng Section 261A ng Omnibus Election Code, yung pamimigay ng anumang bagay na may halaga, anything of value. Yan po kasi ay maaari pong makonsider dahil may halaga po ito, maaring makonsider na isang pamamaraan po ng pamimili ng boto. Kung gusto po natin gumamit ng ganitong klaseng mga campaign propaganda na hindi nababanggit o na-enumerate sa batas, kailangan po ito hihingi ng special na pahintulot mula sa COMELEC. Otherwise po, sa 10 araw ng pangangampanya, kung tayo ay mamimigay niya ng walang pahintulot, again, maaari po itong makonstrue bilang isang pamimili ng boto dahil yung mga bagay na yan ay may halaga po. Follow-up question mula kay Victoria Tulad. Kung ako ay supporter at gusto kong magpagawa at mamigay ng t-shirt, caps, opo, sombrero at iba pang at iba pa, no, ng kandidato ko. Pwede ba 'yun? May limitasyon ba sa pwedeng gamitin ng isang o gawin ng isang supporter? Yung supporter mismo gumagawa po. Tama po. At dahil nga po dito, naglabas na po ng advisory ang ating COMELEC. Nilabas po ito noong September 4 kung saan mahigpit pong pinapaalala. Again, pag binalikan po natin kasi ang Section 261A, hindi po niya sinasabi kung ano yung pwede at ano hindi. Pero malinaw po ang sinasabi na anything of value. Pag in-relate po natin yan sa mga pinapahintulutan na campaign materials na nabanggit po kanina, so lumalabas po lahat ng hindi nabanggit sa batas ay hindi pwede at kapag ito ay may halaga, maari po itong maging vote buying or vote selling na elemento. Ngayon, kahit po supporter siya, ang sinasabi naman po dyan, hindi lamang kandidato ang maaring may liability pagdating sa premature campaigning, paglabag sa campaign materials, paglabag sa vote buying or vote selling law. Pati po ang mga taong gumagawa patungkol dito, kahit man ikaw ay supporter, hindi supporter o kahit sino ka man, basta gumawa ka ng ganyan, pwede pong maging liable sa mga batas kung nabanggit po. Ano ang magiging proseso ng COMELEC kapag napatunayang nagsasagawa ng vote buying ang isang kandidato? Una po sa lahat, ito po ay pagmumulan po ng complaint. 2,
either galing po sa ating mga publiko na pwedeng isumite sa COMELEC, sa pulisya, sa ating kapiskal, sa National Prosecution Service. May ikalawang pamamaraan po, kung COMELEC po mismo ang maggagawa nito, maaari pong yung ating complaint center ang magsagawa ng complaint kung saan po magkakandak kami. In both instances, whether piskal o ang COMELEC ay magsasagawa po ng preliminary investigation at pag dyan sa preliminary investigation, napatunayan po may probable cause ka ang elemento ng vote buying at vote selling ay lumapat dun sa ginawa mo, yan po ay magbubunsod ng rekomendasyon para magsampa ng isang criminal information for an election offense sa ating pong regional trial courts. Pag ito po ay inaprubahan ng COMELEC and Bank, agad-agad po magsasagawa kami ng filing ng criminal information for election offense. Ang parusa po dito, maglilitis po tayo sa regional trial court at pag na-convict po namin kayo dyan, 3 po ang parusa niyan. Una, pagkakakulong na hindi lalampas sa 6 na taon. Ikalawa, yung forfeiture of your right to suffrage. Accessory penalty po yan. At may mas mabigat na penalty po, lalong-lalo na doon sa nagbabalak pumasok sa gobyerno o kumandidato sa anumang pampublikong posisyon. Ito po yung perpetual disqualification to hold public office. At may idadagdag pa po kaming isa, Sir Aljo, Ma'am Victoria, no? Ito pong mga bagay na to, kung mapapatunayan natin po na maaari ring magdulot po ito ng inyong disqualification. Kung ma-resolve po kagad ang kaso, maaari po kayong matanggal sa listahan ng mga kandidato. May tanong po si Tina Panganiban Perez ng GMA News. May nag-file na po ba ng petition to disqualify, cancel COC, declare nuisance candidate for BSKE? As of yesterday po sa meeting namin with the clerk of the commission, lumalabas po meron ng mahigit 65 na naidakit po na mga petition to cancel COC, deny due course at disqualification. Yung sa nuisance candidate po parang wala pa. Pero inaasahan po namin na tataas pa yan. Bakit po? Kasi po yung mga nag-file po nung Lunes lamang ng candidacy ay meron pang 5 araw po pagkatapos mag-file ng COC para masampahan ng mga naturang kaso. Ang rule po kasi dyan, from the day of the filing of COC, meron ka pong 5 araw para magsampa ng mga petisyon po na nabanggit. Follow-up question from Tina Panganiban Perez. May napansin ba ang COMELEC na campaign materials at this time or maybe social media posts that may be considered illegal campaigning? If so, ano po ba ang naging aksyon ng COMELEC? Tama po kayo. Pero iniulat po namin, bagamat may nakikita pa rin kaming ilan, ito po nang mangyayari po dyan, Ma'am Tina, Sir Aljo, no? Sa susunod na mga araw, makakatanggap po yung mga politiko na yan na naglabas ng illegal campaign materials ng aming notice o yung tinatawag natin na show cause order. Doon sa show cause order na yan, kailangan po matanggal nila sa loob ng 3 araw yung mga illegal na campaign materials na yan. At pagka hindi po, yan po yung binabanggit ko kanina, nasasampahan na po namin sila ng kaso for violation of Section 80 ng Omnibus Election Code or premature campaigning. Pero kinagagala ko po na sa tulong po ng ating mga kapatid sa pamamahayag, tulad ninyo, nakita po natin ang pagkakaiba nung panahon bago mag-file ng COC na napakarami pong mga posters na hindi naman namin mabawalan pa dahil silang lahat ay hindi pa kandidato. Pero naging effective po yung paalala natin na kapag sila'y nakapag-file na ng COC, sila'y ganap na kandidato at dahil dito dapat na nila pong tanggalin. Napakalaki po ng pagbabago at nakita natin po na karamihan ay wala na. Sunod-sunod po ito at susustain po natin ito at hindi kami magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang lalabag pa po dito. May tanong si Luisa Erispe na PTV. Bukod sa premature campaigning, ano-ano pa ang mga pwedeng grounds ng disqualification case para sa BSKE? Kasama ba dito ang tinatawag na political dynasty? Tama po kayo. Yan pong petition for disqualification ay maaring mag-include po ng mga ilang grounds. Una, yung hindi kumpletong pag-possession ng qualification. Ikalawa, yung possession ng any of the disqualification. At yung disqualification pong binabanggit dito ay may karagdagan po sa ating SP Reform Act. Yung pong may kamag-anak up to the 2nd civil degree by affinity or consanguinity. Saan? Sa mga incumbent elected barangay, municipal, city, provincial, regional at national official. So ganito po yan. Kung yung isang kakandidato sa SK ay merong nanay, tatay, kapatid, lolo o lola o kaya ay anak o kaya ay apo na nakaupong barangay, city, municipal, provincial, regional, national official, elected sila at incumbent,
yan po ay disqualification doon sa SK candidate. Ito po yung by consanguinity. By affinity naman po ang tinutukoy dyan. Kung yung SK candidate ay merong asawa, biyena na lalaki o biyena na babae, bayaw o hipag na nakaupo rin, katulad ng posisyon na banggit ko mula barangay hanggang national officials, ito po ay isang ground para sa petition for disqualification dahil po ayon sa anti-political dynasty provision ng SK Reform Act, hindi po sila dapat makakandidato at bawal po ito. Mula pa rin kay Luisa Erispe, Attorney, kamakailan inanunsyo ng COMELEC na isa sa ilalim sa COMELEC control ang Malabang sa Lanao del Sur dahil sa nangyaring pamamaril sa lugar ng filing ng COC. Nahuli na ba itong mga suspect doon at ang local officials na posibleng sangkot dito? Dalawang bagay po, Sir Aljo at Ma'am Luisa. No? Una po, wala pang formal na deklarasyon ng COMELEC na isa sa ilalim ang Malabang, Lanao del Sur sa COMELEC control. Pero nabanggit po ni Chairman Garcia at ito naman po ay polisiya na ng COMELEC. Kung ang lugar na isang binabanggit ay matapakataas ng tensyon at makaklasify namin sa red category, ibig sabihin po ng red ay nagpatong-patong na ang alin, mga factors ng presence of intense political rivalry, private armed groups, history of election-related violence, history of election-related incidents, communist groups, terrorist groups, local terrorist groups. Kung yan po ay nagsanib-sanib at maraming pwersa, maiaangat po sa red category ang lugar. At pag na-red category pong lugar, hindi magdadalawang isip ang COMELEC na i-place under COMELEC control. At yun po yung nabanggit ni Chairman Garcia dito sa Malabang, Lanao del Sur na kung kinakailangan ay isa sa ilalim namin po ito sa COMELEC control. Ikalawa, doon sa katanungan naman po kung anong development na i-report po sa atin, pareho po ng PNP at ng AFP na naisampa na ang kaso. Una, yung kung sa pananakot o yung threats or coercion dito po sa ating mga nagpaputok ng baril. Pangalawa, meron pa po silang kinakaharap na kaso na alarm at scandal. At paparating na rin po, may utos na rin po si Chairman Garcia sa aming Law Department na magkaroon ng fact-finding investigation para masampahan din po ng isa pang kaso. Yung pong tinatawag natin na threats, intimidation under Section 261E ng Omnibus Election Code. Isa pa pong development na maaari ko i-report sa inyo ay na-identify na po yung mga nagpaputok ng baril. Kaya po sa lalong madaling panahon po ay kinakasana ng PNP at ng AFP ang paghuli dito at meron na rin po nagpasabi sa kanila na mukhang susuko na yung taong nagpaputok. Hindi ko na lang po muna banggitin ang pangalan ng tao para hindi po natin ma-preempt yung operations po na ginagawa ng PNP at AFP. Opo. Bukod sa Malabang sa Lanao del Norte, may mga lugar ba na posibleng ilagay sa COMELEC control ngayon? Bukod po sa Malabang, Lanao del Sur, isa pa po naming tinitignan, ito pong Libon, Albay. Maari din po itong ma-place na under red category at kung depende sa recommendation po ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns, ay maari na po itong mailagay namin sa COMELEC control o red category. Depende po ito, again, sa magiging rekomendasyon ng Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. But nonetheless po, kahit na po wala pang recommendations, ito po ang mga aksyon na ginawa na ng COMELEC dahil po nung may na-report po dyan na napatay na isa nag-file ng COC. Una po sa lahat, pinaigting na po sa utos ng COMELEC ang presence po ng PNP dyan. Mahigit 200 pong kapulisan ang idinagdag kasama ng Special Action Force. Ang AFP po ay nag-activate na ng kanilang mga CACBUs, pati na rin ng reservists para mag-assist po sa kanilang units sa pagpapanatili po ng security and peace order sa lugar. Na-establish na rin po ng pinagtulungan ng AFP, COMELEC at PNP ang 24 hours hotline sa lugar na yan. At in-offer na rin po at binigyan po ng security yung talaga pong may mga natatanggap ng threat na politiko. At yung iba pa, ay binuksan na po namin ang pinto para po sila'y humiling kung gusto nila ng kanilang security mula po sa ating pamahalaan. Ito po yung pinagsama-sama ng aksyon mula po nung nagganap yung pamamaril dyan sa Libon, Albay. Opo, okay. May follow-up question pa rin si Luisa Erispe na PTV. Kanina lang may inilabas na desisyon ng COMELEC na pagdidiskwalipika kay Aurora Vice Governor Jerry Noveras dahil sa umano'y paggamit ng pondo ng gobyerno sa kanyang pangangampanya noong 2022 election. Maaari bang umapela si Vice Gov? Ito ba ay epektibo ngayon? Tama po kayo, no? Ito pong resolution ng Commission in Bank na po ito. Dahil po kung matatandaan po natin, nung nakaraang buwan po ay meron pong lumabas ng desisyon ang COMELEC First Division. Ito po ay inapila sa pamamagitan ng motion for reconsideration po ni Vice Governor Noveras. Ngunit ito nga po, kahapon ay ina-serve na po sa kanila ang kopya ng resolution ng Commission in Bank
kung saan po ay pinanapanatili yung decision po ng First Division na talaga pong disqualified si Vice Governor Noveras dahil sa paglabag sa Section 261E ng Omnibus Election Code po. Dahil yung Section 261E na nabanggit ko kanina, meron pa pong karugtungan sa dulo aside from threats and intimidation, meron pong paggamit ng fraudulent devices sa pangangampanya. At ito po yung kanyang nagawa ng ginamit po niya yung isang tauhan nila, pati na rin po ang printing machines po ng kanilang lalawigan sa pag-imprenta ng kanyang mga tarpaulins at iba pang campaign materials. Dahil po dito, naituring po siya ng COMELEC na siya'y disqualified at ang pag-aapila po dito, kailangan po maka-apila po siya sa Supreme Court at kung kinakailangan po makapag-issue ng temporary restraining order. Otherwise, pag wala po kami natanggap dito, magiging final and executory po decision at ito po ay ma-implement namin upang pababain po si Vice Governor Noveras. Ano ba ang mga policies po ng COMELEC pagdating sa campaign spending limit ng isang kandidato sa barangay at SK election, sir? Para po sa ating barangay at SK elections, paalala po sa lahat ng kandidato, ang maaari nyo lamang pong gastusin sa inyong pangangampanya ay hindi lalampas ng 5 piso kada registered voter sa inyong barangay. So para hindi kayo mahirapan po, ang bilang ng total number of registered voters po ninyo times 5 pesos, barangay lamang po sa inyong barangay lamang, ay yun po ang maximum spending cap limit po ninyo. Kapag ka po kayo ay lumampas dito sa sinasaad ng limit natin, kayo po ay maaring makasuhan po. Again, isang election offense po ang overspending dahil po ito ay nakasaad sa Republic Act 7166 in relation to Section 261 again ng Omnibus Election Code na hindi kayo dapat lumampas doon sa itinalaga na cap. Bakit? Dahil po i-connecta po natin sa napag-usapan natin kanina. Kapag lumampas po kayo sa expenditure limits na yan, ay maaari po kasing pumasok yung elemento ng vote buying na kayo gumastos ng higit-higit at ito po ay pwede rin maituring na vote buying at vote selling. Kaya nga po hanggat maaari, kayo po ay manatili dyan sa pondo na yan, sa limitasyon na yan, huwag pong lalampas at higit sa lahat, iulat po ng tama at makatotohanan ang lahat ng tinanggap na contribution, pati na rin ang ginastos hanggang November 29 sa pamamagitan po ng SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures. Hingin na rin kami ng update, attorney, sa printing ng mga balota at paghanda ng mga electoral board members sa darating na halalan. Salamat po, Sir Aljo. Lahat po ng ating balota, mula po dun sa nireprint na from Makati to Taguig, yung pinalitan na Baliwag City na, Carmona City, 2 lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, yung idinagdag ng mga balota na dahil po dumami tayo dun sa registration from December to December 2022 hanggang January 31, 2023, lahat po ito ay na-imprenta na at sa kasalukuyan po iniulat po sa inyo na na-impake na po. Yung napanood po ninyo na ni-live stream namin noong mga nakaraang araw, ito po yung balota po para sa plebisito ng San Jose del Monte, Bulacan na isasabay po natin sa October 30 BSKE. Para saan po ito? Ito po ay para ideklara na kung boboto po at itong magiging desisyon ng kababayan natin dyan sa buong lalawigan ng Bulacan na isa ng highly urbanized city ang San Jose del Monte City. So yun po lang yung plebisito na isasabay natin at kung makikita nyo po, lahat po ng accountable at non-accountable forms po ay na-imprenta na at kasalukuyan pong ibinabalot at ready na po ito for deployment. Ang deployment po ng itong mga balota na naturan ay malapit lamang po sa halalan. 2 linggo hanggang 1 linggo bago maghalalan at yung sa malalapit po, 1 araw po bago maghalalan. Yung training naman po ng ating electoral boards ay nakakasana po this September din po. Unti-unti na po namin silang ite-training. Medyo masidhi po ang training natin ngayon dahil po kailangan matutunan ng ating mga teachers at iba pang miyembro ng electoral boards yung appreciation po ng ballots. Bakit? Kasi po hindi po tayo automated elections ngayon. Isusulat po natin sa balota ang pipiliin nating kandidato. Kaya po dapat ma-interpret, mabilang ng maayos sa mga teachers ang mga boto na yan, kahit hindi tamang spelling, katunugang spelling, malapit dito, ito pong lahat ay nandun sa rules of appreciation of ballots na ituturo po namin. Alright, mensahe na lang po o paalala sa ating mga botante at mga kandidato po sa darating na barangay at SK election. Attorney, go ahead. Muli po sa ating mga kandidato, panatilihin po natin ang pagsunod sa mga alituntunin at batas
para sa halalan, lalong-lalo na po patungkol sa premature campaigning. Tayo po ay mangampanya lamang doon po sa panahon ng campaign period mula October 19 hanggang October 28. Panatilihin po natin ang pagsunod lamang doon sa mga pinahihintulutan ng mga campaign materials na naaayon sa Omnibus Election Code at sa Fair Elections Act. Sa ating mga kababayan po, hindi lamang dapat ang pagiging kwalipikado ang tinitignan natin, maging mapanuri po tayo sa ating pagboto. Dahil ang sinasabi nga po namin, kung ngayon pa lang ang mga kandidatong ito ay hindi na marunong sumunod sa batas, paano na pag naiboto nyo at nahalal nyo sila, na sila na ang magiging tagapagpatupad ng batas. At tatandaan po natin muli ang kahalagahan ng barangay at SK sa ating lipunan nung panahon ng pandemya na tayo naka-lockdown. Lahat ng serbisyo ng pamahalaan ay dinaan sa ating mga barangay. Kung maayos ang pamumuno sa barangay, tayo po ay natatikman natin at nakarating sa atin ng tulong. Kung hindi naman po, naranasin natin ang hirap nung panahon ng pandemya. Kaya po muli, pahalagahan ng barangay, makilahok po tayo sa barangay at SK elections. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC.